no? Kaya nga it's for a limited time period. Kasi sa dami ng nakikita nating kaso dito, pag natapos naman to, na-file to mga to, syempre ito'y tulong para sila mapabilis yung pag-file natin ng kaso dito sa mga ito, no? So ito'y tutulong lang doon sa Ombudsman at sa DOJ para mas mapabilis natin yung proseso because meron tayong responsibilidad sa mamamayang Pilipino na makita kaagad na seryoso dito sa investigasyon to dahil ito yung pinakamalaking corruption scandal sa history ng ating bansa. May timeline po ba kayo kung for this for the ICI to do its job? Like for example, 1 year, 2 years? 2 years po. Naka-specify 2 po ba years. dun sa law? 2 years po. Okay, okay. Yun lang kong thank you. Yes. Sino po ang sunod magtatanong? Sir, Yes. good morning. Sir, may committee report na po yung bill ng Senate. Mhm, mhm. Malaki po ba yung pagkakaiba nung version ninyo? Kasi yung inyo at saka yung kay Kong De Lima et al. May pagkakaiba rin. Malaki rin po ba yung pagkakaiba ng House doon sa Senate? Okay. Isang dinagdag ko pala, buti na lang mo yan sa akin, Tina, is nung nanonood ako ng Senate hearing, nakita ko that they requested na immunity from suit, no? So nilagay po natin yan doon sa bill na final natin, no? So kung ano yung nakita ko noong Senate hearing, dinagay ko na sa bill ko para pag nag-BICAM, at least nandun na sa bill natin. Opo, sir. Tapos ang target din ng Senate is to approve the bill before the year ends. Sabi po ni Kong Plato, this November ay Yes. patapusin na Yes, dito sa so House. hopefully bago mag-break for Christmas magkakaroon ng BICAM at ma-approve yung bill na dumaan na sa BICAM. Opo. Sir, kasama na po dun yung pagdaan sa APRO? And ito kasi kukuha na muna to ng budget dun sa present budget ng DBM. So I don't know if it's necessary pa dumaan sa APRO kasi walang additional appropriations to. But since 2 years po yung buhay nito, so next year? Yes, next dadaan budget hearing, yes, isasama na natin siya sa budget for the next budget. And syempre, yung executive branch will include it in their NEP for the next year. Opo. Sir, how important is this bill in the context of so many corruption issues at present? It's very, very important, especially yesterday. Napanood ko briefly yung press conference ng lawyer ni Congressman, former Congressman Saldico. One thing is very clear, no? Doon sa kanyang press statement na walang balak bumalik si Congressman Saldico para harapin yung mga kaso, no? Yun maliwanag na maliwanag yun. Dati ko pa sinasabi yun. Nung palang nag-resign, even before he resigned doon sa House, no? So sabi ko, umiiwas siya. Then later on, nung pinapauwi siya, nag-resign siya, so umiiwas sa accountability. Pagdating dito sa ICI, 2 beses siyang inibitahan, hindi siya sumipot. And finally, yesterday, parang inamin na rin ng abogado niya na hindi siya uwi, no? Because supposedly of threat to life, no? Pero makikita natin yung pattern. When he claimed medical treatment, hindi siya nagpakita ng medical certificate. Ngayon sinasabing threat to life, wala naman silang pinapakitang threat assessment, no? At saka abogado yung nagsabi, no? Nagtataka lang ako, ano kaya ang legal basis nung hindi ka haharap sa kaso mo dahil may threat to life? Wala naman legal basis yun di ba? So, ibig sabihin, porket mayaman siya, makapangyarihan siya, pwede niyang gamitin yung threat to life. Pero yung ordinaryong tao, ordinaryong mamamayan, pag nakasuhan, kailangan niyang harapin, I think mali yun. Sir, i-insist yung lawyer ni former Rep. Zaldico na as of now kasi wala pa raw cases filed. Kung wala pang cases filed, ayaw umuwi. Alangan man umuwi pa yung pag may cases filed, di ba? Wag naman yung, wag naman yung pinapaikot yung mga Pilipino, no? Kaya nagagalit lalo yung mga tao. Kasi pinapaikot tayo, di ba? Nung una, nag-resign siya. Sabi, sakripisyo. Paano naman naging sakripisyo yung pag-resign niya? Ngayon, sabihin nila walang cases filed kaya hindi umuwi. Meron man taong gano'n, yung wala ngang kaso, ayaw umuwi. Tsaka sinabi niya, threat, may threat to his life, di ba? So, alam mo, first of all, dapat tanungin natin yung ating national security agencies, PNP, NBI,
NSA, meron bang threat to life? Kung sinabing wala, wala. Ngayon, kung natatakot siya, it is the responsibility of the state na pangalagaan yung kanyang seguridad. No? Pero hindi pa pwedeng gawing depensa yun. Nagtataka ako, parang kung tama ang intindi ko, parang sabi ng abogado, siya pa yata yung nag-advise. Hindi ko sure kung tama yung ano ko, na may threat to life, huwag munang umuwi. Parang iba yata yung advice. Yes, sir. The lawyer mentioned that kung the lawyer is afraid of vigilante No, what is the legal violence, basis? What is and the legal then basis? he Wala didn't naman mention. walang legal basis mag-mention. Yung mga online post daw, sir. That is not a legal basis. Magbigay siya ng batas na nagsasabi pag may threat to life, pwede kang hindi umuwi at pwede kang magtago sa ibang bansa, di ba? Ibig sabihin, pag makapangyarihan ka, may pera ka, pwede mong sabihin may threat to life, hindi mo haharapin. Pero pag ordinaryong tao, harapin mo yung kaso mo. Hindi naman ganyan ang batas. No? Kaya naniniwala ako, walang provision ng batas na ganyan. No? Yan. Pag na-legislate na po itong independent commission na pinupush po ninyo, pwede ba yung mga accused, yung mga allegedly involved sa corruption issues ay makasuhan in absentia or makompel silang bumalik? I mean, yes, in absentia pwede, di ba? Ngayon, makompel silang bumalik. Kung alam mo naman yung mga yan, di ba? Pupunta sila doon sa walang extradition treaty. Yun ang magiging problema. That's why I've been pressuring DFA na cancelahin na yung passport. Yesterday also, nakita ko doon sa interview nung abogado niya na sinasabi, he admitted na pwede sa national security, pero sinasabi niya, it's not a national security issue. Di ba? Sinabi niya yung grounds, illegally obtained, sabi niya national security, pero wala daw national security issue kasi hindi naman nagre-rebellion si Saldico, no? Pero yun ang sinasabi ko, at least yung lawyer niya sinasabi na pwede national security issue. So dapat cancelahin talaga ng DFA based on national security issue because there are sectors that could take advantage of the anger of people. Sir, nung Infracom hearing, pinupush niyo po na paharapin doon sa pagdinig si former Rep. Zaldico. Ngayon po ba meron kayong message sa kanya? No, wala akong message. I think the legal system should catch up with him. No? It is upon the government to make sure nasa responsibilidad yan ng gobyerno natin na siguraduhin ng ating legal na sistema ay mahabol si Congressman Saldico. Responsibilidad po niya. Okay. Yun tama. Buti na sabi mo, no? Tina, no? Ever since the beginning, ayaw niyang humarap kahit dun sa Infracom. Thank you, sir. Magtatanong pa po ba? Hi, Kuya Jerry. Isang tanong lang po. Mela po. Yes, Mela. Good morning, Kong Toby. Tanong ko lang po kasi this weekend, a potential super typhoon may landfall dito nga sa Pilipinas at posibleng mahagip yung Metro Manila as part of as NCR lawmaker. Do you think how ready is Metro Manila pagdating sa mga ganitong kalakas na bagyo na inaasahang tatama sa Pilipinas, and how ready rin yung flood control projects sa Metro Manila? Thank you. Alam mo, yung flood control project, I mean, we cannot prepare in 3 days, no? Ang flood control projects ay talagang mga long-term projects yan, no? So, let's just see, no? Kasi nakikita naman natin iba talaga yung panahon ngayon. Minsan kahit hindi super typhoon, talagang sa dami ng rainfall, talagang binabaha. So, let us see, no? Pero napakahalaga, makikita natin kung ano yung resulta ng mga naging flood control projects for the past maybe 5 years, 10 years, no? Hindi naman kasi agarang nakikita yung resulta ng mga flood control projects. Dahil alam naman natin, in reality, ang mga flood control projects natin ay multi-year, di ba? Hindi naman napopondohan ng isang taon. Follow up lang po. Sa Navotas Yes. specifically, kasi hindi po, paano po kayo naghahanda, sir, sa bagyo po? And we're confident, no, knock on wood, siyempre, as long as ayos yung navigational gate namin, we hope to be able to manage it. No? Kaya lang naman kami nagkakaproblema ng malaki kung sira yung navigational gate. But every day, minomonitor ko, ayos naman yung navigational gate. But of course, prayer pa rin, di ba? I mean, nature yan.